Alam niyo po ba na itong si Senator Alan Peter Cayetano, kung matatandaan niyo kahapon, di ba yung dalawang Cayetano mga kababayan, bigla ang nagdrama doon po sa impeachment hearing ni Sara, trial mga kababayan ni Sara Duterte, na kung saan hindi naman po related doon sa usapin mga kababayan ng trial ni Sara Duterte, bigla pong pumasok at nagdrama itong magkapatid na Cayetano. Yun naman pala mga kababayan, talagang kaya pala nag-ingay itong si Alan Peter Cayetano. Posibilidad pala mga kababayan na makulong po ito kung mapapatunayan na talagang may anomalya doon po sa kaldero mga kababayan na ginamit noong 2019 mga kababayan doon sa SEA Games. Ano po, kung matatandaan nyo, yung parang kaldero na sinisindihan na nagsisimbolo ng palaro mga kababayan. So ngayon, yung halaga pala noon umabot ng 55 million pesos. Dito nga ako nakakita mga kababayan ng isang kaldero sobrang mahal. 55 million pesos yung inabot. Ano po, so ngayon mga kababayan, pakinggan muna natin itong nakita nating balita galing po dito sa News 5 everywhere. Sabi po dito, Senator Cayetano pumalag sa pagsisiyasat ng NBI sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games mga kababayan. Ito, i-play po natin. Nagsimula sa ungkatan ng past ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Pinalaga ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang planong investigasyon ng NBI tungkol sa umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Si Cayetano kasi noon ang head ng organizing committee. May express report si Mean Los Baños. Tsaka take note ha, maliwanag naman Maliwanag naman ang sinabi mga kababayan ni NBA Director Melvin Matibag. Wala siyang pinangalanan. Kaya nga nagulat siya nung biglang nag-ingay itong si Alan Peter Cayetano. Anyway, tuloy pa natin. Ang ginastosang Southeast Asian Games na ginanap sa Pilipinas noon pang 2019, biglang nabuhay at sisilipin daw ng National Bureau of Investigation o NBI. Sabi pa ni NBI Chief Attorney Melvin Matibag, malaking kaso raw yan. Bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At merong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na ibinayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Bagamat walang pinangalanan si Matibag, ang chairman ng organizing committee noon ng 2019 SEA Games ay walang iba kundi ang ngayon Senator Judge na si Alan Peter Cayetano. Kaya naman sa impeachment court, agad pumalag ang magkapatid na Cayetano. And if hindi pananakot yun, then I don't know what is. Kung hindi paninindak yun, then I don't know what is. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin, hindi daw sensitive. Binlock mo nga si Attorney Jess. kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun. Hindi tayo tanga. Hindi ako nanggaganti. Hindi ako mababaw. Iimbestigahan mo, tingin mo may mali, iimbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday. Ano ba mga kababayan yung pinoproblema ni Alan Peter Cayetano at maging yung kapatid niya na si Pia Cayetano ay nakisali na rin mga kababayan. Kung matatandaan nyo, eto yan. Basahin po natin nakita lamang po natin ito sa News 5. Sabi po dito mga kababayan, nabuhay ang isyo sa kaldero. Umagaw ng atensyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang planong pag-iimbestiga ni NBI Director Melvin Matibag sa kontrobersyal na cauldron o kaldero mga kababayan na ginamit sa 2019 Southeast Asia Games sa New Clark City Sport Complex diyan po sa Tarlac mga kababayan. Sabi pa dito, isa sa mga nadawit noon sa nasabing kontrobersiya si Senator Judge Alan Peter Cayetano na dating chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Handa raw si Cayetano na harapin ang investigasyon. Pinalaga naman ng kapatid niyang si Senator Judge Pia Cayetano ang nilulutong investigasyon ni Matibag na isa sa mga testigo ng prosekusyon. Hindi tayo sensitive. Gaya nga ng sinabi ni Pia Cayetano kanina, sanay tayo pero alam natin kung pinatatamaan tayo, di ba? Alam natin yon. Hindi tayo tanga, sabi ni Pia Cayetano. Kasi mga kababayan, wala naman nga talaga pinangalanan ito pong si NBA Director Melvin Matibag. Nagkataon lang talaga
nasabit dito si Alan Peter Cayetano or sasabit dito si Alan Peter Cayetano kaya po nag-ingay siya. So ngayon kung makikita nyo dito sa larawan mga kababayan, ito po yung sinasabi dyan, no? 55.92 million. Ito ang halaga ng cauldron o yung kaldero mga kababayan na disenyo ni National Artist Francisco Manosa para sa hosting ng Pilipinas ng 2019 SEA Games. Binatikos ang halagang ito ni Noy Senate Minority Leader Franklin Drilon. Kasi nga naman mga kababayan, yung design ng parang kaldero do sa SEA Games, ito yan o, yan. Kung makikita nyo mga kababayan, yung design nito nagkakahalaga ng 4.48 million pesos mga kababayan. And then yung foundation, 13.44 million. Tapos yung mismong kaldero mga kababayan, 32 million pesos. Dito nga ako nakakita yung mismong kaldero nagkakahalaga ng 32 million pesos. At yung wrist tags mga kababayan, 6 million pesos. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, umabot ng 55.92 million pesos yung halaga nitong nakatayong yan. Ayan o, ito, yan. Yang nakatayong yan mga kababayan, ganyan kalaki po yung halaga. Kaya pala naman, pumuputak-putak itong si Alan Peter Cayetano kasi pag lumalim yung investigasyon dito at may nakitang anomalya, talagang sabit mga kababayan. So ngayon sabi dito, basahin po natin sabi daw po ni ex-Senate Minority Leader Franklin Drilon noong November 18, 2019. Sabi po dito, a 50 million caldero, do you realize that at 1 million per classroom, this can construct 50 classroom? Ibig sabihin mga kababayan, yun daw pong 50 million, kung yung isang classroom ang halaga ay 1 million, makakapagpagawa ang gobyerno ng 50 classroom mga kababayan. Ibiruin nyo, sa halagang 55 million pesos, actually 55 classroom pa nga may papagawa dito mga kababayan Pero biruin nyo, sa halagang 55 million pesos, yan, ganyan kalaki mga kababayan. Ganyan lang kalaki. Dito nga kayo makakakita ng kalderong sobrang mahal, umabot ng 32 million pesos. Diba? Kaya nga mga kababayan, ano ba yung katuwiran ni Alan Peter Cayetano noon? Kasi sabi dito, pinaimbestigahan noon. Bago pa man magsimula ang SEA Games, inutos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na imbestigahan ang mga umano'y anomalya sa palaro. Noong December 2019, bumuo ang ombudsman ng 7-man panel para mag-imbestiga. Isinama sa investigasyon si Cayetano, nahinto ang investigasyon dahil sa pandemic mga kababayan. Kaya nga ito yung sinasabi natin noon. Si Duterte puro lang paimbestiga, wala namang ipinakulong yan. Diba? Buti nga si PBBM Nung sinabi ni PBBM na mahiya naman kayo, kita nyo ang kasunod doon may mga nakulong na. Samantalang si Duterte, pinaimbestigahan niya yung mga korupsyon. Pero ang tanong, may nakulong ba? Wala. Ano yung sabi dito? Nahinto lang yung investigasyon dahil nagkaroon ng pandemic. Kaya nakaligtas si Alan Peter Cayetano. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Sabi daw ni Duterte, there can never be corruption in the situation because you commission a national artist. Ngayon sabi ni Alan Peter Cayetano mga kababayan, ito yung depensa ni Cayetano noon. Ayon kay Noy House Speaker, Alan Peter Cayetano na chairman ng Philippine Southeast Asia Games Organizing Committee, mas mahal pa ang kaldero daw mga kababayan or yung cauldron na ginamit sa 2015 SEA Games sa Singapore na aabot daw po sa 64 million. Tinawag din niya ang cauldron na mahalagang simbolo ng SEA Games mga kababayan. Kaya ginastusan ng 55.92 million pesos lahat-lahat. Diba? Ganyan ba katindi mag-aksaya ng pera? Itong si Alan Peter Cayetano. Ako nagtatanong lang ako kasi sabi dito ni Cayetano noon, is it expensive? Yes, but is it worth it? It's priceless. It's a work of art. Yan yung sabi ni Alan Peter Cayetano mga kababayan noon. Yan yung depensa niya. Kasi kini-question po talaga yan noon ni ex-Senate Minority Leader Franklin Drilon. Kasi nga naman yung 55 million pesos na yon, 55 classroom na mga kababayan yung maipapagawa niyan. Pero tuloy-tuloy pa rin. Etong si Alan Peter Cayetano
At ang depensa nga niya dati mga kababayan, di balin na daw pong expensive. Ang mahalaga daw mga kababayan, worth it, ika nga. At sabi pa nga dito, priceless daw yan dahil simbolo daw po yan ng art. So ibig sabihin, yung ginawang kalderong ito mga kababayan, etong anong yan, yung nakikita yung tower na yan, ang halaga po niyan 55 million. Pero hindi naman napakinabangan ng mamamayang Pilipino at hindi naman napapakinabangan ngayon ng taong bayan. Kaya gano'n na lang pala katindi mag-ingay etong si Alan Peter Cayetano. Kasi alam niya, sa sarili niya mga kababayan, na talagang sasablay po siya dito. So ngayon, kung titingnan nyo, sabi nga dito, medyo maliit lang, ayan umani anomalya sa 10 billion pondo ng 2019 SEA Games kasama ang kontrobersyal na kaldero iniimbestigahan ng NBI. Take note mga kababayan bukod pa po yung usapin ng kaldero na ginastusan ng 55.99 million pesos mga kababayan or 98 or 98 million pesos dahil meron pa pong tinitingnan mga kababayan na iba pang anomalya na nangyari dito po sa 2019 SEA Games. Kasi biruin nyo, yung budget pala nito, umabot ng bilyon-bilyon. 10 bilyon mga kababayan. Ano po, so ngayon, balik tayo dito. Tanggalin na muna natin yan. Dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Sakto raw ang timing sa nakatakdang pagsalang sa witness stand ni Matibag sa susunod na linggo. What was the intention here? To distract the minority floor leader, who is one of only two lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you wanna distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makakapag-aral. Yung ba intensyon? Ulitin nga natin ang konti yung point ni Pia Cayetano dito. Nawala kasi yung signal Lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. Ay, shoutout po kay Atty. Bueno Para nga pong may hika po Shoutout po attorney. Oy guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Atty. Rene Bueno, subscribe nyo po si Atty. Rene Bueno. Shoutout po sa inyo attorney So dalawa lang kami. So you wanna distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makakapag-aral. Yung ba intensyon? Sa gitna ng impeachment court, nagpaliwanag si Senator Alan Cayetano na hindi raw totoong may unliquidated funds sa 2019 SEA Games. Misfire o palyado raw ang basihan ng investigasyon ng NBI at tila marites accusation lang daw ito na nakakaapekto sa integridad ng impeachment court. Director, hindi mo kami natibag. Mga kababayan, hindi po pwedeng tawagin na marites accusation yan. Kasi pinaimbestigahan nga po yan ni dating Pangulong Duterte noon. Hindi nga lang natuloy kasi nga nagka-pandemic. Kaya nga po sinasabi natin ngayon na si dating Pangulong Duterte nagpa-imbestiga pero wala siyang naipakulong. Na kurap mga kababayan. Kasi nga yung mga kaalyado niya na pinaghihinalaan na sangkot sa anomalya ng mga panahon na yon at kini-question ng ibang mga senador nung panahon na yon mga kababayan hindi naman po napapanagot. Ano po, biruin nyo, malaya si Alan Peter Cayetano. Hindi naman siya napapanagot mga kababayan at saka yung depensa niya napakahina. Gumastos ka ng 55 million para sa isang kaldero mga kababayan. Tapos ang dahilan mo yun lang. Tapos ang pinakamasakla pa dito, pinaimbestigahan pero hindi naman napapanagot. Dahil nga itinigil yung investigasyon mga kababayan. Hindi po pwedeng sabihin chismis yan kasi may resibot patunay So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Wala pang bagong pahayag si Director Matibag pero bago magsimula ang impeachment trial, sinabi niyang nagkataon lang ang timing ng pag-iimbestiga. Hindi raw siya nakikipagbangayan kay Senator Alan Peter Cayetano. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na maimbestigahan natin ito. Tama! Samantala, ayon naman kay Presiding Officer Chis Escudero, sa caucus na nila pag-uusapan ang tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Kaya asahan nyo mga kababayan na sa Lunes o sa Martes, magiging kapanapanabik mga kababayan na itong trial ni Sara. Kasi pihado, magkakaroon ng matinding dyan mga kababayan. Matinding sagutan at bangayan dyan. Kasi nga,
Piyado si Alan Peter Cayetano, epal na naman niya kasama yung kapatid niya na si Pia Cayetano at susubukan nila nagisahin. Ito pong si Attorney Melvin Matibag or etong si NBA Director Melvin Matibag. Kasi nga ngayon, kita nyo mga kababayan, para yung parinig ni Alan Peter Cayetano, sabi niya eto basahin natin imbestigahan nyo yung Southeast Asian Games of 2019. Imbestigahan naman namin ang flood control deal. Yan yung hamon ni Alan Peter Cayetano. Kasi mga kababayan, ito yung napapansin ko dito. Parang takot na takot siya na maimbestigahan yung 2019 Southeast Asian Games mga kababayan. Parang natatakot siya na may malaman ang publiko pag pinagpatuloy ng NBI kasi ang panakot niya dito, sabi niya nga imbestigahan nyo yung SEA Games mga kababayan of 2019. Iimbestigahan naman namin ang flood control deal. Kailangan mo pa bang hamunin ng NBI para dyan? Kayo yung may kapangyarihan para mag-imbestiga ng flood control o di imbestigahan nyo? Ganun lang kasimple yan. Di mo na kailangan pang gamitin na dahilan o panakot yan o kondisyon yan sa mga taga-NBI. Ang NBI kahit hindi mo takutin, hindi mo hamunin, mag-iimbestiga yan. Diba mga kababayan? Tsaka dapat noon nyo pa ginawa yung pag-iimbestiga na yan sa maanumalyang flood control. Para kahit papaano noon pa nalaman yan ng taong bayan. Kung hindi nga naging presidente, si PBBM, hindi naman talaga maimbestigahan yan mga kababayan. Baka itatago pa nila sa limot yan. Halimbawa kung si Sara ang presidente ngayon, sa tingin nyo malalaman ng taong bayan yan tungkol sa flood control na yan? Hindi malalaman ng taong bayan yan. Kasi hindi pa iimbestigahan yan ni Sara Duterte at mas lalong hindi hahayaan ni Sara Duterte na managot yung mga kaalyado niya na sangkot dyan. Diba? Katulad nung ginawa ng tatay niya. Nagpa-imbestiga pero may napapanagot ba? Wala. Kasi nga mga kababayan, hanggang lang sila, parang ningas kugon. Sa umpisa lang magaling, sa huli, nga ang taong bayan. So ngayon, ang isa pa mga kababayan sa binanggit po ni Alan Peter Cayetano ay yung ABCDA. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali na ang presidente noon ay ito pong si Secretary Vince Dizon. So ngayon sabi dito, sa nakita po nating balita, galing po sa GMA News. Ito daw po yan. Sinabi ng Malacanang na mayroong record na magpapatunay na naimbestigahan at naabsuelto na si dating Bases Conversion and Development Authority or etong BCDA President Vince Dizon patungkol sa umaning anomalya sa SEA Games 2019. Ito ay matapos sabihin ni Alan Peter Cayetano na hindi siya ang dapat ituro sa naturang issue at iginiit ng ilang proseso noon ay pinangangasiwaan ng BCDA na pinamumunuan noon ni Dizon mga kababayan. Dagdag pa ni Castro, hindi raw inimbestigahan noon ni Cayetano si Cayetano dahil agad umano itong nilinis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago pa man magkaroon ng formal na investigasyon. Yun talaga ang totoong nangyari dyan. Ang dinahilan lang talaga nila dati mga kababayan, kaya hindi po nila ipinagpatuloy yung investigasyon dyan dahil nga nagkaroon ng pandemic. Pero kung titingnan nyo mga kababayan kahit nagkaroon ng pandemic noon, kung talagang interesado sila na imbestigahan yan, iimbestigahan po talaga nila yan. Kaso nga lang ang problema, kaalyado ni Duterte itong si Alan Peter Cayetano, kaya ibinao na lamang po sa limot itong nangyaring anomalya. Ano po mga kababayan, dito sa kaldero. At sa iba pa mga pangyayari na naganap mga kababayan dito po sa SEA Games 2019. Kaya nga para sa akin dapat ipagpatuloy ng NBI to para lumabas ang katotohanan at para malaman ng taong bayan kung ano nga ba yung katotohanan po dito.